Mayroong mga kalsada sa mundo na bawat pagdaan ay may kaakibat na panganib. Isang maliit na pagkakamali lang ay maaring humantong sa malubhang aksidente. Dahil sa matatarik na bangin, matitinding kurbada at pabago-bagong panahon, kailangan ng matinding pag-iingat sa bawat biyahe. Sa video na ito, alamin natin ang 10 pinakadelikadong kalsada sa mundo. Tuklasin natin kung bakit kinakatakutan ang mga rutang ito at kung ano ang mga panganib na kinakaharap ng mga driver. Lingpaishi Zigzag Road. Ang Lingpaishi Zigzag Road ay matatagpuan sa Wuxi County, Chongqing, China. Kilala ito sa kanyang kakaibang disenyo na binubuo ng sunod-sunod na matatarik na liko na tila isang higanting ahas na nakapulupot sa gilid ng bundok. Mula sa itaas, kitang-kita ang humigit kumulang 18 magkakasunod na hairpin turns, dahilan kung bakit naging tanyag ang kalsadang ito sa buong mundo. Hindi biro ang pagmamaneho rito dahil sa matatarik na liko at paakyat na daan, kailangang mabagal ang takbo at nakatuon ang buong atensyon ng driver. Isang maliit na pagkakamali lamang sa pagliko ay maaring humantong sa isang malubhang aksidente. Itinayo ang kalsadang ito upang magkaroon ng mas ligtas at mas mabilis na daan ang mga residente sa lugar. Dati umaasa lamang sila sa makikitid at mahihirap na landas sa kabundukan. Sa pamagitan ng kalsadang ito, naging mas madali ang pagbiyahe at pagdadala ng mga pangunahing pangangailangan. Bagamat mas nakakatakot itong tignan sa mga drone, video at larawan dahil sa anggulo ng kuha, nananatili pa rin itong isang kalsadang nangangailangan ng matinding pag-iingat. Ang kombinasyon ng matatarik na liko, matataas na bundok at nakakamanghang tanawin ang dahilan kung bakit kinikilala ang Lingpaishi Zigzag Road bilang isa sa mga pinaka-nakakakaba at pinakadelikadong kalsada sa mundo. Karnali Highway. Ang Karnali Highway ay matatagpuan sa Karnali Province, Nepal at ito ay isa sa pinakadelikadong kalsada sa bansa. Ito ang pangunahing daan na nag-uugnay sa mga liblib na komunidad sa kabundukan, kaya mahalaga ang papel nito sa pagdadala ng pagkain, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga residente. Hindi madaling bumiyahe sa kalsadang ito. Maraming bahagi nito ang makitid at nasa gilid mismo ng matataas na bangin. Sa ilang lugar, hindi pa ganap na sementado ang daan, kaya mas nagiging mahirap ang pagmamaneho. Kapag tag-ulan, madalas itong tamaan ng pagguho ng lupa, pagbagsak ng malalaking bato at makapal na putik na maaring humarang sa kalsada. May mga pagkakataon ding pansamantalang isinasara ang ilang bahagi nito upang maiwasan ang aksidente. Dahil sa pabago-bagong panahon at mapanganib na kondisyon ng kalsada, kinakailangan ng matinding pag-iingat sa bawat biyahe. Ang mga driver ay kailangang magmaneho ng mabagal at maging handa sa mga biglaang panganib na maaaring makita sa bawat kurbada. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng ito, patuloy pa rin ginagamit ang Karnali Highway dahil ito ang isa sa pinakamahalagang daan para sa mga taong naninirahan sa rehiyong ito. Ishima-Ohashi Bridge. Ang Ishima-Ohashi Bridge ay matatagpuan sa Japan at nag-uugnay sa mga lungsod ng Matsue at Sakai Minato. Isa ito sa mga pinakasikat na tulay sa mundo dahil sa kakaiba nitong disenyo. Kapag tinitignan mula sa malayo, lalo na gamit ang telephoto camera, mistula itong isang napakatarik na roller coaster na halos imposibleng akyatin ng mga sasakyan. Bagamat mas nakakatakot ang hitsura nito sa mga larawan at video kaysa sa aktwal, hindi pa rin biro ang pagmamaneho rito. Mataas ang gitnang bahagi ng tulay upang makadaan ng malalaking barko sa ilalim nito, kaya kinakailangang umakyat at bumaba ang mga sasakyan sa matarik na bahagi ng tulay. Sa panahon ng malakas na ulan o madulas na kalsada, kailangan pa rin magdoble ang pag-iingat ng mga motorista. Dahil sa kakaibang anggulo ng mga larawan, marami ang nag-aakalang ito ang pinakamatarik na tulay sa mundo. Sa katotohanan, ang epekto ng telephoto lens ang dahilan kung bakit tila halos patayo ang akyatan nito. Gayunpaman, nananatili itong isa sa pinakakilalang tulay sa mundo dahil sa natatangi nitong disenyo at sa kakaibang karanasang ibinibigay nito sa mga dumaraan. Baybart D915 Road. Ang Baybart D915 Road ay matatagpuan sa hilagang silangang bahagi ng Turkey at itinuturing ng marami bilang isa sa mga pinakadelikadong kalsada sa mundo. Dumaraan ito sa matataas na kabundukan at kilala sa sunod-sunod nitong matatarik na hairpin turns, makikitid na daan at malalalim na bangin sa gilid ng kalsada. Isa sa mga pinakakinakatakutang bahagi nito ay ang Deribasi turns kung saan matatagpuan ang halos 30 matatalim na liko. Sa maraming bahagi ng kalsada, kakaunti wala pang harang sa gilid, kaya kailangang maging sobrang maingat ang bawat driver. Isang maliit na pagkakamali lamang ay maaring humantong sa isang malubhang aksidente. Mas nagiging mapanganib pa ang paglalakbay rito kapag masama ang panahon. Madalas na nababalot ng makapal na ulap ang kabundukan, habang ang malakas na ulan, snow at yelo ay nagpapahirap sa pagmamaneho. Dahil dito, kailangang mabagal ang takbo at laging handa ang mga driver sa mga biglaang pagbabago sa kondisyon ng kalsada. Sa kabila ng matinding panganib, patuloy pa ring dinaraanan ang Baybart D915 Road ng mga lokal na residente, mga biyahero at mga mahilig sa matinding road adventure.
Dahil sa makikitid na daan, matatarik na liko at mapanganib na lokasyon sa gilid ng bundok, kinikilala ang Bibart D915 Road bilang isa sa mga pinakadelikadong kalsada sa mundo. Passage du Gua. Ang Passage du Gua ay matatagpuan sa France at isa sa mga pinaka-unique na kalsada sa mundo. Hindi ito kilala dahil sa matatarik na bangin o matitinding liko, kundi dahil sa 2 beses itong nilulubog ng dagat araw-araw. Ito ang nag-uugnay sa mainland ng France at sa isla ng Noirmoutier. Ngunit maaari lamang itong daanan kapag mababa ang tubig o low tide. Kapag nagsimula ng tumaas ang tubig, unti-unting nawawala ang kalsada hanggang sa tuluyan itong matakpan ng dagat. Dahil dito, kailangang alam ng mga motorista ang tamang oras ng pagtawid. Kapag nahuli sila, maaring matrap ang kanilang sasakyan at mabilis na mapalibutan ng tubig dagat. Upang maiwasan ang mas malalang aksidente, naglagay ng mga matataas na rescue tower sa gilid ng kalsada. Kung sakaling hindi na makaalis ang isang motorista, maaari silang umakyat sa mga tore at maghintay ng pagsagip habang hinihintay na bumaba muli ang tubig. Sa kabila ng kakaibang panganib nito, patuloy pa ring dinarayo ang Passage du Gua ng mga turista at lokal na residente. Abano Pass. Ang Abano Pass ay matatagpuan sa bansang Georgia at isa ito sa mga pinakadelikadong mountain road sa Europe. Ito ang pangunahing daan papunta sa liblib na rehiyon ng Tushiti, kaya mahalaga ang rutang ito para sa mga residente at mga turistang nais marating ang lugar. Hindi madaling daanan ang kalsadang ito. Maraming bahagi nito ang hindi sementado, makitid at nasa gilid ng matataas na bangin. Sa ilang lugar, halos walang harang na naghihiwalay sa mga sasakyan at sa malalim na bangin. Dahil dito, kailangang maging napakaingat ng mga driver, lalo na sa mga matatarik na liko at makikipot na bahagi ng daan. Mas nagiging mapanganib ang Abano Pass kapag nagbago ang panahon. Madalas itong tamaan ng pagguho ng lupa, pagbagsak ng mga bato, makapal na ulap at malakas na ulan. Tuwing taglamig, nababalot ito ng makapal na niebe kaya karaniwang isinasara ang kalsada sa loob ng ilang buwan upang maiwasan ang mga aksidente. Sa kabila ng mga panganib na ito, patuloy pa rin dinarayo ang Abano Pass dahil sa napakagandang tanawin ng kabundukan ng Caucasus. Ngunit para sa mga motorista, ang bawat paglalakbay rito ay nangangailangan ng tamang paghahanda, sapat na karanasan at matinding pag-iingat. Zoji La Pass. Ang Zoji La Pass ay matatagpuan sa India sa kabundukan ng Himalayas. Ito ang pinakamahalagang daan na nag-uugnay sa Kashmir at Ladakh, kaya araw-araw itong dinaraanan ng mga residente, mga biyahero at mga sasakyang naghahatid ng mahahalagang supply. Hindi madali ang paglalakbay sa kalsadang ito. Maraming bahagi nito ang makitid at nasa gilid ng matataas na bangin. Bukod dito, madalas din itong nakakaranas ng makapal na ulap, malakas na pag-ulan ng niebe at pagguho ng lupa. Kapag lumala ang panahon, mabilis na bumababa ang visibility at nagiging mas delikado ang pagmamaneho. Tuwing taglamig, karaniwang isinasara ang Zoji La Pass dahil sa makapal na niebe at panganib ng avalanche o pagguho ng niebe. Sa mga panahong bukas ito, kinakailangang mag-ingat ng husto ang bawat driver dahil anumang pagkakamali ay maaring humantong sa isang malubhang aksidente. Sa kabila ng matinding hamon, nananatiling mahalagang ruta ang Zoji La Pass dahil ito ang isa sa pangunahing daanan papunta sa Ladakh. Vansels Pass. Ang Vansels Pass ay matatagpuan sa Namibia sa liblib na rehiyon ng Cauco Belt. Kilala ito bilang isa sa mga pinakamahirap at pinakadelikadong kalsada para sa mga 4x4 na sasakyan. Hindi ito angkop para sa karaniwang kotse dahil sa matatarik na pagbaba, mababatong daan at napakahirap na kondisyon ng ruta. Sa maraming bahagi ng kalsada, makikitid ang daan at napapalibutan ng matataas na bangin at matitinding batuhan. Kailangan dahan-dahan ang bawat galaw ng sasakyan dahil ang isang maling desisyon ay maaring magdulot ng aksidente o pagkasira ng sasakyan. Dahil sa matinding hirap ng ruta, tanging mga bihasang driver lamang ang karaniwang sumusubok na dumadaan dito. Mas nagiging mapanganib ang Vansels Pass dahil sa sobrang layo nito sa mga bayan at serbisyong pang-emergency. Kapag nasiraan ng sasakyan o nagkaroon ng problema, maaring tumagal ng ilang oras o maging ilang araw bago makarating ang tulong. Kaya naman mahalagang may sapat na paghahanda, pagkain, tubig at mga gamit sa emergency bago bumiyahe rito. Sa kabila ng matinding panganib, dinarayo pa rin ang Vansels Pass ng mga mahilig sa off-road adventure dahil sa kakaibang hamon at sa kahangahangang tanawin ng disyerto at kabundukan. Los Caracoles Pass. Ang Los Caracoles Pass ay matatagpuan sa hangganan ng Chile at Argentina sa kabundukan ng Andes. Isa ito sa mga pinakasikat na mountain road sa mundo dahil sa mahaba at sunod-sunod nitong hairpin turns na tila paikot-ikot na hagdan kapag tinitignan mula sa itaas. Hindi madaling daanan ang kalsadang ito dahil sa dami ng matatalim na liko, kinakailangang magmaneho ng mabagal at may buong pag-iingat. Bukod pa rito, madalas ding dumaraan dito ang malalaking truck at mga sasakyang tumatawid sa hangganan ng dalawang bansa, kaya mas nagiging mahirap ang paglalakbay, lalo na sa makikitid na bahagi ng daan. Kapag dumating ang taglamig, mas tumitindi ang panganib dahil sa makapal na niebe, yelo sa kalsada at makapal na ulap na nagpapababa ng visibility.
Sa matinding kondisyon ng panahon, may mga pagkakataong pansamantalang isinasara ang kalsada upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista. Sa kabila ng mga panganib, nananatiling mahalagang ruta ang Los Caracoles Pass dahil ito ang isa sa mga pangunahing daanan sa pagitan ng Chile at Argentina. Sichuan-Tibet Highway. Ang Sichuan-Tibet Highway ay matatagpuan sa China at isa sa pinakamahaba at pinakadelikadong mountain highway sa mundo. Inuugnay ito ng Sichuan Province at ang Tibet Autonomous Region at nagsisilbing mahalagang daanan para sa mga residente, mga ngalakal at mga biyahero. Hindi madali ang paglalakbay sa rutang ito habang binabaybay ang kabundukan, daraan ang mga motorista sa matatarik na bangin, makikitid na kalsada at matataas na mountain pass. Sa maraming bahagi ng highway, madalas mangyari ang pagguho ng lupa, pagbagsak ng mga bato at biglaang pagbabago ng panahon na maring magdulot ng panganib sa mga dumaraan. Bukod sa mahirap na kondisyon ng kalsada, isa rin sa mga hamon dito ang napakataas na lokasyon nito. Habang papalapit sa Tibet, manipis na ang hangin dahil sa mataas na altitude. Dahil dito, hindi lamang ang mga sasakyan ang sinusubok, kundi maging ang pisikal na kalagayan ng mga driver at pasahero. Ngunit sa kabila ng lahat ng panganib, nananatiling isa ang Sichuan-Tibet Highway sa pinakamagagandang kalsada sa buong mundo dahil sa mga tanawin ng matatayog na bundok, malalalim na lambak at malalawak na kapatagan. Ngunit kasabay ng gandang ito ay ang matinding pag-iingat na kailangan sa bawat kilometro ng biyahe. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito?